Alright, JJ Humble Works. So, meron tayong ituturo na sabi kasi, hindi ko raw pinapakita sa video. So, ngayon, papakita ko paano ko kinakabit yung sa Rider JFI, yung clutch housing, saka yung primary. So, ito papakita ko sa inyo na actual. Ano? Kasi merong meron, di ko alam bakit ganun, no? Yung, ako pa yung parang lumalabas na masama. Ako na yung nagturo, ako na yung nagbigay ng idea, tapos, parang nangyari, nung hindi niya magawa, pinipilit niyang ituro ko. Eh, ang ano dyan is yung diskarte. So, ganito yung gagawin, no? Ayan. Nakikita nyo to, Ayan. Dito yung primary, o yung bell, saka yung shoe. Then, dito yung clutch housing. So, eto, ayan, papakita natin. Nakikita nyo to, ayan. Ito yung clutch housing. So, meron kasing nabibili, o yung merong ibang Suzuki na Rider GFI, buo na to. Kasama na yung washer sa loob. Ano yung sinasabi ko? Pag binaklas nyo to, yan. Nakikita nyo to, yan. Tamo, di ba, umaalog siya. Pagka meron kasi kayong nagawang ganito, yan, magkahiwalay sila. Ayan, kita nyo magkahiwalay. Itong dalawang to magkahiwalay. So, meron kasing motor na magkadikit na to. Actually, may nabibili niya, no? May nabibiling ganyan, yung buo na siya, set na. Ngayon ito kasi, yung mga ganitong version, ikaw yung mag-assemble, no? Lalagay mo na ganyan, saka mo ilalagay yung clutch housing, ay yung clutch lining set, saka mo i-assemble na ganito, no? Yan. Pagka ganyan kasi, yan, makikita nyo rito, umaawang yung washer, o yung parang spacer dun sa loob. Umaawang. So, hindi kumakalang. So, may guide naman to no? Ayan, may mga ngipin, nakikita naman. Ngayon, may ngipin din yan dito, di ba? Ayan, nakikita nyo rito. Yan. Make sure lang na ibalik nyo muna tong washer na to. O yung parang spacer niya. Nailagay nyo muna sa loob. Nailagay nyo na muna tong arm para sa cambio. Saka to, make sure nakakabit na yan. Yan, ganyan. Nakaporma na. Pati yung oil pump, nakaporma na. Pag ganito na yung assembly nyo, saka nyo na pwedeng ilagay ito. Ngayon, paano natin ilalagay ito ng maayos? So, ito, papakita ko na medyo, ako pa yung lumabas na masama. Inantalo pa ako sa YouTube, no? So, sa akin walang problema ron. Kung mahina kang pumikap, di ko nakasalanan yun. Okay? So, ito, tuturo ko na lang. Sige, ganito. Sabi, maramot pa ako sa, sa pag-share Kasi ang part po ng YouTube ko, saka ng Facebook page ko, is para magkaroon ako ng customer. No? Hindi all the time tuturo ko sa inyo. So, against ako sa mga nag-spoon feeding, no? Pangit naman yung gano'n, yung binibigay ko lahat ng learnings, no? Eh, hindi naman ako, talaga. Ang sa akin, nagpang-purpose ng pag-vlog ko is para magkaroon ng customer. No? Magkaroon ng mga customer. Hindi para magbigay sa inyo ng mga ibibigay ko sa inyo lahat. No? Kasi meron din ako mga inaasikaasong motorsiklo. Hindi lang Rider J, no? Hindi lang Rider JFI, marami po, iba-ibang motor po. So ito, bibigay ko yung halimbawa o yung actual na pagkabit. Ganito yung gagawin nyo. Ito, nakikita nyo yung ipin nito ng bell. Yan. Kahit wala mo na yung shoe, kahit wala mo na yung shoe, kahit di nyo muna hawakan yung shoe, dito nyo lang ialalay yung kamay nyo. Then dito, yan, ipo-point out nyo na ganyan, yan, kailangan umangat to ng isang ngipin, yan. Tulad yan, yan, kumagat na isang ngipin, saka nyo ilalagay ito, yan. Ganon, yan. Pag okay na yan na ganyan, make sure nakakabit na yung washer, nakakabit na yung spacer dito, yung washer dito sa loob ng clutch housing. Saka nyo ipapasok. Ganon, So, syempre, hindi mo na makikita yung nasa loob, no? Yan. Although may marking yan. So, ang ganito technique. Yan, nalagay mo na siya. Kuha mo kayo ng rubber mallet. Yan. Rubber mallet. So, ang gagawin nyo is, aalalayan nyo to, saka dito. Make sure lang kasi papasok yung ngipin nitong bell. Saka yung ngipin nitong clutch housing. Saka itong clutch lining set, no? Saka nyo pupukpukin. Yan. Nakita nyo dahan-dahan. Yan, kita nyo ito, itutulak ko. Yan. Pero ako nakaalalay ako dito. Yan, Yan. Pakita natin actual. Nakita nyo, ginagalaw ko, inuga ko, Yan, Hindi ko masyadong dinidiinan yung pukpok kasi rubber mallet yan. Gagalaw-galawin nyo lang to. Ito, nakaalalay yung daliri ko doon, yan. Kasi mararamdaman nyo yung babaon yan. Ayun. Ayun, babaon na. Ba? Yan, Yan.
Yun. Okay na. Meaning, pag ganyan, hindi na yan kakalas. Kahit anong gawin nyo, ayun, oh. Oh, kahit anong uga ko, hindi nakakalas yan dito. Nakuha ko na yung tama. Oh, tingnan nyo muna rito sa ilalim. Yan, papakita ko rito. Yan, ilawan natin. Ayun, oh, yun, oh. Nakita nyo yung marking? Nakita nyo yung space nung ano, yan, oh, pumasok na siya. Tapos, ito yung palatandaan na okay na siya. Pag tinignan nyo rito, yan, yung gap ng tornilyo na yon sa kanitong gear na to, halos konting-konti na lang yan, ayan, oh. Tingnan nyo rito, yan. Konting-konti na lang yung gap niyan. So, ibig sabihin, kahit anong alog natin dito, yan, ayun, oh. Hindi na siya nagbabago, di ba? Ibig sabihin, nakuha na natin yung tamang guide nito. Ayan, oh, kita nyo, ha? Yan. So, okay na yan. So, bakit kayo nahihirapan minsan? Kasi hindi nyo nakukuha yung ngipin. Ayun, oh, may guide naman, oh. Di ba? Ayun, oh, may mga arrow. So, imamarking nyo. Kung titignan nyo maigi, yan. Tutok nyo maigi, ayan, oh, yun. So, ganun po yung style, no? Pwede nyo namang uga-ugain, eh. Di ba? Ito gagalaw-galawin nyo habang hawak-hawak nyo to, yan. Gaganyan ng ganyanin nyo lang. Tapos to, pinupukpok nyo itong ano, clutch side. Habang pinupukpok nyo, nakaalalay kayo rito ng daliri, yung hinlalaki, saka yung hintuturo or yung palasing-singan. Ayan, oh. Ganyan yung style ko, ha. Sa akin, ganyan. Ayan. Tapos habang minamartilyo ko to, sir, pakihawak ulit. Yan. So, yan, ha. So, yan. Nangyari, ito, yan, ganyan. Oh. Di ba? Ganun lang pukpok, oh. Pag yan, oh, nakita nyo umokay na yan, tapos na. Oh, wala nang problema. 'Di ba? So, pag okay na yan, pwede nyo nang ikabit yung washer. O, sa washer, marami pa rin nagkakamali hanggang ngayon. No? Similarity lang, familiarizing at the same time is, alam nyo dapat yung mechanism ng makina. So, kahit anong motor, dapat ganun. Alamin nyo yung mechanism. So, itong washer, ayan, nakikita nyo. Yan, ito parang medyo, ano, madulas. Tapos ito, medyo flatten, di ba? Flatten yung space niya. Saka yan, no, may marking, may kita nyo. Yan, may marking ng konti. Yan. So, yun nakita yung marking na yun. Ibig sabihin, siya yung dito. di ba? Ganyan. Lagay nyo ron sa loob. Pasok nyo muna. Yan. Pag okay na yan, sunod nyo to. Yung kanyang, yung parang dito, yung parang ganito. Yan, yung sumunod na ano niya. Hindi po pabaliktad, ha. Kung papansinin niyo yung korte, ayan, oh. Yan, napapansin niyo yung korte. Ito parang palubog. Ito, paibabaw. So, dapat pa ganito. Yan, pag ganyan ang pwesto, hindi pa ganyan, ha. Ayan, ha, hindi pa ganito. Pag ganyan po, okay? Para yung pwersa niya is babaon doon. Hindi ko kontra. Kasi masisira yung tornilyo, eh. Ayan. Ganyan ron. Pagkalagay nyo, sunod nyo na po is ito. Yung tornilyo niya. Ayan, may forma rin yan. Ayan, nakita nyo flatten. Diba? Makinis yung dito. Diretso. Yung dito, yan may marking, oh. May konting umbok sa gilid. So, ganyan po yung pwesto, no? May marking naman, eh. Diba? Hindi naman mahirap sundan, eh. Kung nabura, so yun lang yung tatandaan nyo. Ito. Kung nabura na yung marking, ito lang. Ito yung ibig sabihin yung papasok. Ayan yan. Ito yung papasok sa loob ng makina. At ito yung sa labas. Okay? O, ganun lang. Ganyan ron. Then, size 19. 19mm po yung size ng kanyang pangsara, no? Always use socket tools, no? Sa mga motorsiklo, mas maganda po socket tools. Pag lalo na ganitong mga tight space, yung makipot, yan. Size 19, 19mm. Oh, siguro naman. Ha? hindi na kayo mag-aano, ayan, oh. Oh, di ba? Ayun, oh. Oh. Pag binaon ko yan, mamaya, tingnan niyo itsura. Oh, kakabit ko muna yung ano niya, yung ito, yung kanyang shoe, no? Okay, kakabit natin. Yan. Yun. May pa-cross naman 'to, no, sa madali lang. So, similar kung paano yung ginawa ko ron, parehas dito. Ayan. Yung makinis, yung ito yung nasa ibabaw, yung makinis. Yung parang matalim dito, o yung parang flat na flat, yun yung papunta doon. Okay? So, yan. Pasok nyo rito. Then, sunod, kung paano yung ginawa ko rin sa, ito, yung washer na to, o yung parang lock washer kung tawagin, no? Yan. Ayan, o. Kita nyo paumbok. Tapos, pag dito sa baba, pailalim. So, yung pailalim dapat nandun. Ito, yung paumbok dito. Para pagdating dito, babaon yung tornilyo. Hindi niya kukontra yung pabalik. Okay? Tinutulak niya tong papasok. Ganun dapat ang style. So, similar. Ganun din. O, yan, o. Same lang sila ng tornilyo.
Yan, okay? O, kung paano in-explain ko ron, same dito. O, lagay nyo. Diba? O, mahirap ba? Diba madali lang naman? O, sabihin nila, mahirap daw i-assemble. O, yan po sir, tinuro ko na po, bossing, ha? Baka magre-reklamo ka pa. Kahit na binlock mo ko o kahit na in-unfollow mo ko, walang problema. So, hindi ako nawalan. Ikaw ang nawalan. Sa akin ito, shinare ko na po. O, ano pa gusto mo? Ba? Yun lang sa akin. Ito na, tinuro ko na. Huwag masyadong matampuhin, ha? At busy lang ang ano nyo. Busy lang ang kuya nyo. Okay, so, gamit tayo ng impact tools. Ilagay nyo lang po sa low gear yung inyong mga impact tools. No? Kung wala, ingatan nyo po yung mga ano nyo, gamit. Okay, impact tayo. Ready? Hawakan nyo rito. Tapos dito naman. Nakita nyo, naka-low. Ayan o, naka-low gear ako. Hindi ako naka-high. Kasi, kung naka-high yan, sigurado, wasak. O, yun o, humigpit ha. O, kita mo sir, pakita mo. Ayan. O, humigpit, ayun o. Dapat ganyan yung forma ng tornilyo. Pag once na, maganda yung pagkalak mo at hindi nakaangat. Yan o. Pansinin nyo, walang ugayan. Diba? O, dito, wala rin. Diba? Gagana yan. O, yun o. O, tapos tingnan nyo yung gear dito. Ito, papakita ko. O, pag masdan nyo maigi, yan o. Halos dikit po yung kanyang, ito. Yung dito sa gilid, yung pinaka-tornilyo. Halos dikit yan dito, konting-konti lang yung gap niyan. Tapos kung titingnan nyo rito, ayan o. Diba? O, yan. Ganyan po yung forma niyan. So, ano pa yung kailangan, ha? So, ito na. Pinakita ko na. Sana naman, natuwa ka na, no? Matuto ka sa, ano, hindi lahat pwedeng ibibigay ko sa inyo. Ito konting knowledge lang. Kasi ang kailangan nyo rito, pag kayo nagsisimula magmekaniko or nag-aaral kayo magbaklas, nag-DIY kayo, matuto kayo experiment o yung mag-ano kayo ng diskarte. Diskarte kailangan nyo rito, and pangalawa, yung mechanism, then proper tools. No, use proper tools. Then alam nyo dapat, pag binaklas, gato technique, napakasimple. Pinakasimpleng technique, picturean nyo bago nyo baklasin. Kung hindi nyo kabisado yung makina, picturean nyo. Diba? Kada isa, picture. O, pag ibabalik mo, meron ka ng background. Diba? Hindi ka magtataka. Ay, ba't ganun? Di ko na mabalik. Ay, ba't ganun? O, diba? So, yun ang pinaka-the best, no? Kung nagdi-DIY kayo, importante po yung proper tools. Meron kayong mga tools na ginagamit, no? Mag-invest muna kayo ng tools bago kayo mag-DIY. Kasi, kung magdi-DIY kayo, tas kulang yung tools nyo, baka masira. At the same time, dapat meron kayong extra budget. Kasi in case na masira nyo yung pyesa nyo, may pamalit kayo. No? Ready kayong mag-sacrifice. Tandaan nyo po, pag kayo nag-DIY at malakas ang loob nyo, walang problema yan. Natutuwa ako dyan. Kasi ganyan din ako dati. Nagsimula rin ako sa ganyan. Na walang alam at merong mga nagturo sa akin noon. Pero hindi naman tinuro lahat eh. No? Ganon din ako. Hindi rin tinuro lahat. Hinayaan nila akong dumiskarte. Hinayaan nila akong matuto sa sarili kong paraan. Yun yung pinaka-the best, no? Kasi pag nakuha mo kung paano mo ikakabit at babaklasin, mas magiging madali sa'yo by the next time. At mas malalaman mo na yung ibang makina. Kasi alam mo na yung mechanism. Ang pinaka-importante sa makina, alam nyo yung function ng bawat pyesa. Ganun nyo sisimulan. Hindi sapat yung experience lang. Kailangan nagbabasa rin kayo. Ako nagbabasa ako. Halos araw-araw meron akong libro. Meron pa akong 3 librong babasahin. So, may mga bago akong libro or hindi naman bago. Lumang libro na, mga 1960s, 1970s na libro na binigay sa akin. Yun yung mga babasahin ko naman. No? Sa electrical, sa electronic, then dito sa makina, sa automotive. Ganun ako. So, yan. So, sana nakatulong, no? At abangan nyo na lang ulit yung mga susunod kong iba-vlog. So, medyo busy lang ulit ang inyong kuya. So, salamat po at sana ma-reach na po natin yung 1,000 subscribers sa aking YouTube. Maraming salamat po, JGA Humble Works, at to God be the glory. Huwag na po magtatampo. Alright?